Yun guys, siya nga pala bago po tayo magsimula. Gusto ko lang po pasalamatan yung mga bago natin mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat guys sa pagtangkilik ng ating maliit lang po na channel, no. Thank you guys. Maraming salamat po sa inyo at sana patuloy nyo pa rin suportahan yung ating YouTube channel. Hanggat meron po tayong may vlog ay i-share po natin sa inyo guys yung konting-konting kaalaman. So, yun na po guys at mag-start na po tayong ayusin yung ating project na dalawang electric fan. Let's go! Ayan. Guys, naka-plug in na po siya. Yan, naka-on na po pala siya guys. Ayan, ito guys, isa din po ito. Try din po natin. Ganun po muna natin. Ayan. So, i-on po natin yung kanyang switch. Ayan guys, wala po siyang power. Wala din po. So, pareho po sila guys, no? So, ayan guys, i-explain po muna natin. Ano nga po ba guys yung dahilan kung bakit nawala ng power yung ating electric fan? Una, overuse, no? So, lagi natin siyang ginagamit. Siyempre, napapagod din po yan, no? Nagagasgas yung kanyang bushing or shafting. So, kahit bago po yung electric fan natin, pag wala po talaga siyang pahinga, prone po siya sa pagkasira, no. Dapat may alternate din po tayong mga electric fan. So yun po ang isang dahilan guys kung bakit nasisira agad ang electric fan. So buksan na lang po natin guys, pakita po natin kung ano po yung naging problema. Let's go. So ito na po guys, buksan na po natin. Ito po yung kanyang power guys papunta dun sa motor. Ito. So ito po yung switch nya. Ito yung speed 1, 2, 3. So, yan guys. So, tanggalin po natin po ito. Yan, tanggalin po natin. Tsaka po natin yan guys. Pinat na lang po natin. Sa power. Ito po yung power niya. Ito yung line 1, line 2 ng cord. So, yan po guys. Ito po yung cord. Ito yung line 1, line 2. Ito po yan guys. Yan. So, kuhanan po natin ng continuity ito guys para malaman natin kung talagang bakit wala po siyang power. So, ito na po guys. Pinix po natin yung isang tester natin dito. Ito po yung pinaka-power ng motor ng electric fan guys. So, ito po yung speed. 1, 2, 3, itong red, black, and white. So, kuhanan po natin siya guys ng continuity. Ayan, kung papalo po ito guys, magkaroon po ng reading, means na meron po siyang power. Kapag wala naman po guys, as in 0, so hindi po siya gagalaw. So, ibig sabihin guys, pundido siya. So, walang continuity, walang power supply kapag sinaksak ang electric fan. So, ito na po, tuturo po natin sa inyo. Continuity lang po to guys, ayan, nakaset po sa continuity. Ayan. So, unang test po natin guys, dito sa kulay pula, sa speed number 1. So, ayan guys, umano siya, no? Nagkaroon siya ng reading. Oh, ayan guys, so ibig sabihin nagkaroon po siya ng reading. May power siya. Then, number 2. Number 3. So, ang mahalaga guys, kapag may reading po siya, ibig sabihin, meron pong power yung motor. Hindi po siya busted, no? So, dito pa yung kanyang common line. Ito yung 1, 2, and 3 na speed ng electric fan. So, test na po natin guys. Sa una, test po natin yung kulay red. Yun guys, so, paraan natin. Ayun. Ito tayong katabing alaga natin. Then guys, meron po siyang reading. Then number 2, meron din.
Andin yung number 3 meron din. So, may power po yung kanyang motor. So, ang gagawin natin guys, i-plug in pa uli natin siya. Testing pa uli natin. Ayan. Then, switch po natin siya. Oh, so, teka guys, lagyan po natin siya ng ano, para mas madali po nating makita kung iikot ba siya. Lagyan po natin ng tape. Lagyan po natin ng tape guys. Ayan. Si-switch po natin uli. Ayan. So, naka-on siya guys, pero hindi siya umiikot, no? So, try nating tulungan. Ayan. Ayan guys. So, napapansin po natin, tinulungan po natin yung motor, no? Hindi siya umaandar hanggat hindi tinutulungan. So, ano nga po yung problema dito? So, yun guys, papakita po natin. Unang-una po, ito po yung may kapasitor, no? Ang ano po natin, isang kapasitor, check po natin dyan, ito. Ito po, check po natin. Or, mahina na po yung kanyang motor, yung tanso. Ano yun? Yung tanso guys, nakikita po natin. So, yung tanso niya, possible na weak winding na siya. So, mahina na po yung current ng kuryente. Yun, either dun sa dalawa guys. So, ang una po nating option, palitan po natin guys itong kapasitor. Try po nating palitan kung saan na po siyang aandar. Ayan. So, yun guys, inalis na po natin yung kanyang connection sa kapasitor. So, ito yung wire. So, wala naman po siya guys na tinatawag natin, kahit magkabaliktad, okay lang po yan guys. So, meron po tayong itong extra na kapasitor. Ayan. So, pwede natin kahit magkabaliktad guys, okay lang. So, ikakabit lang po natin. Then, kapag hindi pa rin siya guys, kusang aandar o iikot, ibig sabihin, motor na po yung kanyang problema. So, guys, tingnan po natin, no? Nakabit na po natin yung dalawang wire. So, hindi na po muna natin, ingat lang po natin, no? Wag lang pong siyang magdikit. So, ayan. So, i-plug in po ulit natin siya guys. So, yun guys, naka-plug in na siya. Then, try po natin uling paandarin kung aandar siyang kusa. Kung hindi na po siya aandar, ito na po yung problema, motor na. Ayan guys, pihitin po natin. Ayan, naka-on na po siya ng number 1. Ayan, so ayaw pa rin guys. So tutulungan po nating pihitin. Pihitin po natin siya kung aandar siya. Ayan guys, so umandar siya. So ibig sabihin, ang problema na nito ay motor na guys. Ayan, so motor na po ang problema. Okay guys, sana may natutunan po kayo sa ating konting na-share na knowledge tungkol po sa pag-repair. So, sana guys, tulungan nyo lang pong mag-iwan ng bakas ng ating channel. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat.